Rica's POV. Habang nagluluto si Aldrin, hindi ko na maalis-alis ang pagkakatitig sa kanya. Bigla ako nakaramdam ng hiya sa sarili ko sa isiping wala man lang akong naitulong sa kanya. Sa paghahanap ng pagkain, siya itong gumawa ng paraan at hanggang sa pagluluto, siya pa din. Wala talaga kasi akong alam sa mga gawaing bahay Lalo na sa pagluluto, hindi ako wife material, kaya hindi talaga kami bagay. Wala talaga ako may pagmamalaki sa kanya. Gusto mo bang lagyan natin ng konting sipa ng anghang itong tinola? Naputo lang ako sa pagmumuni-muni nang marinig kong boses niya. Wala sa sariling napatango ako. Ano bang malay ko kung anong gusto niyang ilagay sa sangkap na niluluto niya? Pwede niya talagang gawin yon. Wala na nga akong ibang naging ambag. Magdedemand pa ba ako? Hindi naman ganun kakapal ang mukha ko, no? Mahilig din ako ng konti sa maanghang kaya ayos lang. Nagpapakit kong sagot sa kanya. Napansin kong saglit siyang natigilan habang nakatitig sa akin kaya kaagad kong nag-iwas ng tingin sa kanya. Tumayo ako at nagpa siyang pumasok na lang muna ng kwarto. Ewan ko ba, hindi ko na talaga kaya pang tagalan ang presensya nitong si Aldrin. Habang tumatagal na magkasama kami, lalong yumayabong ang nararamdaman kong attraction sa kanya, which is first time na nangyari sa akin. Ibang nararamdaman ko kay Aldrin ngayon kumpara sa nararamdaman ko kay Corton noon. Parang mas malalim na ang feelings ko kay Aldrin May nakikita ako sa kanyang pagkatao na mahirap i-explain. Nakaramdam na rin ako ng pagkabog ng dibdib ko sa tuwing tinititigan niya rin ako. Baka kagaya ko, naiilang din si Aldrin sa presensya ko sa kusina. Para kasing napapansin ko rin ang pagkakatulala niya minsan habang nakatitig sa akin Baka naging istorbo na ako sa pagluluto niya, gayong wala naman akong maitulong. Dahil wala naman akong magawa, nagpa siya akong mahiga na lang muna sa higaan. Sa totoo lang, masakit pa rin ang ulo ko, may sinat pa rin ako, kaya kailangan ko talagang ipahinga ang sarili ko. Walang ibang libangan sa kubo na ito, kaya pipilitin ko matulog na muna. Nakainom na rin naman ako ng isa pang gamot kanina at gigisingin naman siguro ako ni Aldrin kapag tapos na siyang magluto. Babawi na lang siguro ako sa kanya sa mga susunod na araw. Hindi ko na namalayan pa kung ilang oras akong nakatulog. Naramdaman ko na lang ang mahinang yugyug sa balikat ko habang may tumatawag sa pangalan ko. Rica, gising na muna. Kakain na tayo. Bigkas na isang familiar na boses. Wala sa sariling napadilat ako ng aking mga mata at ang nakangiting mukha ni Aldrin na kaagad na sumalubong sa akin. Wala sa sariling napatitig ako sa kanya. Masama pa rin ba ang pakiramdam mo? Gumising ka na muna para malagyan ng laman ng sikmura mo. Mamaya mo na lang ituloy ang tulog mo. Bigkas niya. Hindi ko alam kung nagdedeliryo lang ba ako, pero bakit parang ang lambing naman yata ng boses niya. Saka, ang mamula-mula niyang lips, nakakatakam, parang kay sarap pang gigilan. Tapos ka na bang magluto? Kaagad kong tanong sa kanya, mabilis naman siyang tumango. Kaya mo bang sarili mo? Bumalik na naman ang sinat mo. Kanina ka pa umuungol habang tulog ka kaya nag-aalala na ako sa'yo. Bigkas niya sa akin na labis kong pinagtaka. Naramdaman ko pang palad niya na biglang dumampi sa aking noo kaya hindi ko napigilan ng mapapikit. Ang sarap kasi sa pakiramdam at kay sarap sa pandama na inaalagaan niya ako ngayon kahit nagmamaldita ako palagi sa kanya. Kaya ko naman, salamat ha. Bigkas ko't mabilis na hinawi ang kumot na nakatakip sa aking katawan. Biglang nawala sa isipan ko na wala pala akong ibang saplot sa katawan, maliban lang dito sa malaking t-shirt na suot ko. Sa paghawi kong iyon, hindi ko naman inaasahan na nakalilis pala. Hanggang sa bandang tiyan ko ang damit. Nagulat ako dahil sakto namang lumanding ang paningin ni Aldrin sa parte ng katawan ko na hindi niya dapat makikita. Sorry, bigkas kong gulat. At mabilis na muling tinakip ang kumot sa aking katawan, parang gusto kong lumubog. Sa kahihiyan ng mapansin kong pagkagulantang sa mukha ni Aldrin. Parang hindi din siya makapaniwala sa nasaksihan. It's okay, mag-ingat ka na lang sa susunod. Dalawa lang tayo sa kubo na to. At kahit sa ang anggulo tignan, lalaki ako't natutukso din. Bigkas niya't mabilis na tumalikod. Walang sabi-sabing naglakad siya palabas ng kwarto. Kaya naiwan naman ako hindi ko alam ang gagawin ko. Ano ba? Bakit ba tanga-tanga ko? Bakit ba napaka-careless ko? Ano na lang ang iisipin ni Aldrin sa akin? Nakita niya talaga
Nakita niya talagang hindi niya dapat makita sa akin. Nakakahiya. Wala na ako may pagmamalaki sa kanya. Sa isiping yun, parang gusto kong sabunutan ang sarili ko sa sobrang inis. Wala na akong mukhang maihaharap sa kanya. Hay, kailan ba matatapos ang ulan na ito para matapos na rin ang paghihirap kong ito? Gusto ko na makabalik ng mansyon. How's the food? Nagustuhan mo ba? Tanong sa akin ni Aldrin habang magkaharap kaming kumakain. Wala sa sariling napatingin ako sa kanya na noon ay abala din siya sa kanyang kinakain. Adobo at tinolang manok ang nakahain sa harapan namin. Aminado ako na magaling pala talaga siyang magluto. Suwak sa panlasa kong mga pagkain na inihain niya. Lalo tuloy ako nakaramdam ng paghanga sa kanya. Natatakot ako na baka sa pag-alis namin sa bahay kubo na ito na malayan ko na lang na hinahabol-habol ko na siya. Katulad ng ginawang paghahabol ko noon kay Corton. Good, masarap, thank you. Kagad kong bigkas na napansin ko na nag-angat siya ng tingin at direktang tumitig sa akin. Kagad naman siyang napatango. Nahuli niya na naman ako nakatitig sa kanya. Heist, makasalanan talaga itong mga mata ko. Bakit ba? Titig ng titig kay Aldrin. Yan tuloy, palagi ako nahuhuli at baka kung anong isipin niya. Hindi naman na nagsalita si Aldrin, kaya muli kong itinoon ang buo kong atensyon sa pagkain. Kailangan kong kumain para tuluyan na akong gumaling at huwag nang maging pabigat kay Aldrin. Nasa kalagitnaan na kami ng pagkain nang marinig naming pareho ni Aldrin na may kusinong nasa labas ng kubong biglang dumating. Napansin ko pang pagkunot ng noon ni Aldrin at mabilis na tumayo. Sumilip sa bintana bago nagsalita. Mang Domeng, kayo pala. Mabuti naman at dumating na kayo. Narinig kong sambit niya. Wala sa sarili na patigil ako sa aking pagkain at mabilis na tumayo. Napansin ko naglakad si Aldrin patungo sa pintuan ng kubo't sumilip. Maulan pa rin pero hindi na ganong kalakas. Good morning, Senyorito Aldrin. Pasensya na ako, ngayon lang namin kayo napuntahan. Napakamaputik ng daanan. Dagdagan pa ng zero visibility ang daanan dahil sa lakas ng ulan. Hirap din ang kabayo sa paglalakad dahil sa madulas na daan. Paliwanag sa amin ng bagong dating na lalaki medyo may edad na. Mga naka-raincoat sila kasamang dalawa niyang kasama. Hindi ko naman mapigilan ang makaramdam ng tuwa. Sa wakas, may rescue na din kami. Ibig lang sigurong sabihin nito na makakauwi na kami ng mansyon. Salamat naman kung ganon. Ayos lang, Mang Doming. Biglang lakas ng ulan kahapon kaya hindi na kami nakauwi. Kamusta nga pala sila lolo at lola? Kagad naman tanong ni Aldrin. Ayos lang po sila, senyorito. Nakauwi sila kahapon bago lumakas ang ulan. Teka lang, kumain na ba kayo? May mga dala kaming pagkain dito. Bigas ni Mang Doming at kaagad na sinenyasan. Ang dalawa na kasalukuyan ay bumababa na ng kabayo. May pagkain naman po kami dito. Thank you po. Narinig kong bigas ni Aldrin kasabay ng paglingon sa akin. Nandito kasi ako sa likod niya at nakikimarites. Pwede na raw ba tayong umuwi ngayon? Kaagad kong tanong sa kanya. Saglit siyang natigilan bago umiling. Maayos na ba ang pakiramdam mo? Kaya mo na bang sumakay ng kabayo? Kaagad na tanong niya. Kaagad naman akong tumango. Kayang-kaya. Kaysa naman matenga tayo dito no? Kaagad ko sagot sa kanya. Tatapusin lang po namin ang pagkain, Mang Doming. Sasabay na kami sa inyo pauwi ng mansyon. Kaagad na bigkas ni Aldrin sa matanda. Sigurado po ba kayo, senyorito? Pwede pong patilahin niyo na muna ang ulan. Baka mahirapan kayo sa pagbaba ng bundok. Kaagad naman sagot nito. Ayos lang, sanay naman ako. Iaangkas ko naman sa Rika kaya walang problema. Hindi lang talaga kami makaalis dahil hindi bumabalik si Malakas. Sagot ni Aldrin sa matanda. Ang malakas na tinutukoy niya ay ang kabayong sinakyan namin kahapon. Ay, sige po senyorito, sumabay na lang kayo sa amin kung kaya nyo. Dinig ko sa balita may kasunod pa na low pressure ang papasok sa bansa natin. Kaya dapat talaga makauwi na kayo ng mansyon. Baka kasi umapaw ang tubig sa sapat, mahirapan kayo lalo dito. Bigkas ni Mang Domeng na labis kong pinagpasalamat. Sa narinig kong iyon, kaagad ako nabuhayan ng loob. Sa wakas, matatapos na rin ang paghihirap ko. May hihiga ko na rin ang likod ko sa malambot na kama. Medyo matigas kasi ang higaan ni Aldrin dito sa kubo Kaya siguro hindi ako gumaling-galing sa trangkaso ko dahil sa nararamdaman ko sakit sa likod ko. Rika, tapusin mo ng pagkain at maghanda ka na. Babalik na tayo ng mansyon. Narinig kong bigas ni Aldrin. Kaagad akong tumango. Bumalik ako sa pagkakaupo sa mesa at kumain. Masarap ang pagkain na niluto ni Aldrin.
kaya naman gusto ko namnamin ang sarap nito. Balik mansyon na kami at ito na rin siguro ang last na pagkakataong maipagluto niya ako. Pagkatapos kong kumain, inabutan ako ni Andrew ng short at panibagong t-shirt. Pagtiyagaan ko na raw muna dahil hindi daw ako pwedeng sumakay ng kabayo nang walang underwear. Nakakaramdam pa ako ng pagkailang habang sinasabi niyang katagang yun, pero sa huli nagpa siya na rin akong gamitin ang shorts na binigay niya sa akin. Nakakahiya kung ibubuyag niyang na naman ang kabebe ko sa harapan niya. Katulad ng napagkasunduan, nakaangkas ako ngayon kay Aldrin sa kabayo. Kung kahapon nasa harapan niya ako, ngayon naman nasa likod ako ng mahigpit na nakayakap sa kanya. Nakakatakot kayang mahulog. Dalangin ko lang na nasa ligtas kami makarating ng mansyon. Alalay lang naman ang pagpapatakbo niya dahil madulas ang daan. Halos lakad na nga lang ang ginagawa ng kabayo eh. Yun nga lang habang nasa biyahe kami, ramdam ko ng lamig na dulot ng ulan na unti-unting lumalakas na naman. Good luck talaga sa akin ito. Mukhang hindi lang trangkaso nga abutin ko nito eh. Bahala na. Ang importante makauwi kami ng mansyon. Ayos ka lang ba, Rika? Kaya pa ba? Narinig kong tanong niya sa akin. Kaagad naman akong tumango kahit hindi niya nakikita. Yeah, ayos lang. Kaya pa. Mahina akong bigkas. Isinandal ko pa ang ulo ko sa likod niya sabay pikit. Mukhang matatagalan pa bago kami makarating ng mansyon dahil sa bagal ng pagpapatakbo ni Aldrin sa kabayo. I think kailangan nating magpalit ng pwesto. Baka namalayan ko na lang wala ka na sa likuran ko eh. Kunting tiis lang makakarating din tayo. Rinig kong bigkas niya. Hindi na ako nakaimik pa. Ramdam ko kasi talagang pamimigat pati talukap ng mga mata ko. Yari na. Mukhang bumalik na naman ang trangkaso ko. Mali yata ang desisyon namin na sugurin ng ulan. Makauwi lang ng mansyon. Naramdaman ko pa ang paghinto ng kabayo at ang pagbaba ni Aldrin at muling pagsakay niya. Sa pagkakataon na ito, halos kandong niya na ako. Nagsasalita siya pero hindi ko na naintindihan pa. Sumasakit na rin kasi talaga ang ulo ko, dagdagan pa ng lamig na nararamdaman ko na sumusuot na yata pati sa aking mga buto. Kahit na pinasuot na ako ni Aldrin ng jacket kanina bago kami umalis. Tagos pa rin ang tubig ulan sa katawan ko at sobrang lamig. Aldrin's POV. Actually, pwede naman sana kaming magstay ng kubo hanggang sa maging maayos ang panahon. Maraming dalang stocks ng mga pagkain sila Mang Doming. Sa amin kaya lang nag-alala naman ako kay Rika. Alam kong pinipilit niya lang na ipakita sa akin na ayos lang siya pero deep inside, masama talaga sigurong pakiramdam niya. Nakikita ko kasi yon sa mga mata niya kahit na hindi ko siya kasundo. Naghihirap din ang kalooban ko sa tuwing nakikita siyang nahihirapan. Alam ko ring nahihirapan siyang gumalaw-galaw dito sa kubo. Kaya nagpa siya na ako umuwi na lang kami ng mansyon. At least maalagaan siya ng maayos doon. May family doctor din kami na pwedeng tawagan para matingnan siya. Kaya lang habang tinatahak namin ang daan, pauwi ng mansyon ay ramdam naman ang katawan kong panginginig ng katawan ni Rika na nakayapo sa likuran ko. Nararamdaman ko pa nga minsan na lumuluwang ang pagkakayapos niya sa akin kaya nag-alala ako. Baka sa sobrang sama ng pakaramdam, baka wala siya sa akin at mahulog siya. Mas malaking problema yon. Saka hindi ko naman nahayaan si Rika na mahulog siya, no? Sandali kong pinahintong kabayat nagpalit nga kami ng pwesto. Habang yakap kong katawan niya, ramdam kong init na nagmumula sa kanya. Hindi normal na init kaya alam ko may sinat na naman siya. Ayos lang po ba si Senyorita, sir? Parang kanina pa namin napapansin na masama ang pakiramdam niya. Narinig kong tanong ni Mang Doming, nakaagapay sila sa amin kaya kaagad akong umiling. I think kailangan na natin bilisan, Manong. Hindi maayos ang kalagayan ni Rika at kailangan na nating makarating ng mansyon bago pa bumuhos ulit ng malakas na ulan. Bikas ko't pinatakbo na ng mabilis ang kabayo. Sanay naman ako sa ganitong rides at mukhang walang mali na si Rika sa mga nangyayari sa paligid. Sakto na malapit na kami sa mansyon, inabot pa rin kami ng malakas na ulan. Kagad kaming sinalubong ng mga tauhan at sila na mismo ang humawak sa kabayo para maibaba ko ng walang malay na si Rika. Karga-karga ko na siya hanggang sa pagpasok sa loob ng mansyon. Diyos ko, anong nangyari sa batang yan? Basang-basa kayo ah. Kagad na tanong ni Lola sa akin. May sinat siya la, pakisabi kinamanang nasumunod sila sa kwarto. Kagad kong bigkas kay Lola at mabilis ang hakbang na umakyat ako ng hagdan. Sa mga sandaling ito, baliwala na sa akin ang bigat ni Rika. Kung alam ko lang na mangyayari ito, hindi na sana kami nagpumilit na umalis ng kubo. Kawawa naman ang Rika ko. Kahit na nagtataray siya palagi, ayaw ko rin naman siyang mahirapan, no? Pagdating ng kwarto, dahan-dahan ko siyang nilapag sa kama.
Kitang-kita kong panginginig ng kanyang katawan dahil sa lamig. Kaagad kong hinagilap ang remote ng aircon at in-off yon. Dinampot kong makapal na comforter at tinakip sa kanyang katawan. Fuck! Bakit ang tagal ng mga maids? Hindi ko maiwasang bigkas habang sa ilalim ng comforter, kinakapa kong basang damit ni Rika. Hindi na ako makapaghintay pa. Kailangan ko siyang mahubaran dahil basang-basa ang damit na suot niya. Ako na mismo naghubad kay Rika. Hindi ko inalis ang comforter na nakatakip sa kanya para hindi siya masilipan. Hindi naman ako ganun kawalang hiya para mag-take advantage sa babaeng walang malay. Ramdam kong init ng kanyang katawan habang ginagawa ko yon. Sakto naman ang hubaran ko si Rika. Dumating ang dalawang kasambahay na mag-a-assist sana sa akin. Kasunod nilang nag-aalalang si Lola. Tinawagan kong family doctor natin. Kaya lang malabong makarating siya. Bumabagyo sa labas. Bigkas ni Lola. Natigilan ako habang nag-aalalang nakatitig kay Rika. Kagabi pa siya nilalagnet-la. Siguro mahina ang resistensya niya dahil sa susunod-sunod na ganap nitong mga nakaraang buwan. Kaagad kong sagot. Napansin ko kaagad na napailing naman si Lola habang baka sa matinding pag-aalala sa mukha nito. Nahubaran ko na siya. Patuyuin niya na po munang katawan niya at bihisa ng komportabling damit. Pakisabi din sa tagalutong gumawa ng kahit na porridge lang. At yun ang ipapakain ko kay Rika. Magbibihis lang ako. Biling ko sa dalawang kasambahay tuluyan na naglakad papuntang banyo. Bala ko mag-shower na maligamgam na tubig para naman hindi din ako magkasakit. Mahirap ko sabay kami magkakasakit ni Rika. Ngayong may sakit siya, bala ko ako mismo mag-aalaga sa kanya. Mabilis ang ligo lang din naman ang ginawa ko at dahil alam kong nasa kwarto pa rin siya ni Lola at mga kasambahay inutusan ko ng bihisan sa Rika. Nagpasya akong dito na lang sa banyo magpatuyo ng katawan at nagsuot na rin ako ng roba. Nang masiguro ko na maayos na, mabilis na rin akong lumabas ng banyo. Nabutan kong maayos na nakahiga ng kama si Rika. Mukhang nabihisa na rin nila at kasalukuyang pinapatuyo ang buhok nito. Wala sa sarili naglakad ako palapit at tinitigan siya. Medyo maputla siya. Lumapit ako at dinaman ang sarili kong palad ang kanyang noo at talagang mainit siya. Nakapagluto na ba kayo ng lugaw? Seryosong tanong ko sa dalawang kasambahay. Bago nakasagot ang isa sa kanila, napansin ko naman ang dahan-dahang pagdilat mga mata niya, si Rika. Ang lamig talaga, reklamo niya. Kagad ako naupo sa tagiliran niya, tinaplos ang pisngi nito. Mukhang mas malalang trangkaso niya ngayon. Ikaw ba naman ang naulan na ng ilang oras eh? Huwag ka na munang matulog. Kailangan mo kumain para makainom ka ng gamot. Masuyo kong bigkas sa kanya. Hindi ko din maiwasan na makaramdam na sobrang pag-aalala at awa sa kanya. Kung may magagawa lang sana ako para maibsan ang hirap na pinagdaanan niya ngayon, gagawin ko. Bakit niyo kasi sinugod ang ulan? Kagabi pa pala may sinat si Rika. Dapat nagstay na lang muna kayo sa kubo. Narin kong bigkas ni Lola Rebecca. Kung wala siguro si Rika, baka kanina pa ako nito pinangaralan. Ayos lang pula, ako po may gustong umuwi na. Masakit kasi sa likod ang higaan ni Aldrin doon eh. Saka ang lamig din tapos hindi ako komportable. Kaagad naman sagot ni Rika. Kahit na may sakit nagawa niya pa rin magpaliwanag ng ganong kahaba. Bueno, magpagaling ka na iha. Ano ba naman ito? Hindi mo tuloy na-enjoy ang atmosphere dito sa hasyenda. Wala nang kaagad na sumalubong sa inyo. Bigas naman ni Lola. Ayos lang po, marami pa naman pong araw eh. Nakangiting sagot naman ni Rika. Wala sa sariling tinitigan ko siya. Mabait naman pala. Maayos din siya makipag-usap kay Lola kahit na may sakit siya. Parang gusto ko nang isipin na front niya lang ang pagtataray palagi. Mukhang magkakasundo silang dalawa ni Lola, which is first time na nangyari. Noon kasi kapag malaman niya na may pinupormahan akong babae, siya itong unang tumututol. Pero kay Rika, kakaibang trato niya. Siguro dahil anak siya ng isa sa mga mayaman at kilalang personalidad sa Metro Manila. Apo din itong si Rika ng business tycoon na si Fergus Napoleon V2. Hindi ko masyadong nakakausap ang lolo ni Rika, pero masungit daw yon. Sa bagay, tama ka iha, marami pa namang araw. Nakangiting bigkas ni Lola. Nasa kalagitnaan na sila ng pag-uusap nang dumating ang kasambahay na may dalang pagkain ni Rika. Mabilis kong inalalayan si Rika na nakasandal sa headboard ng kama para makakain siya ng maayos. Bala ko rin na subuan na lang siya. Bueno, ikaw na munang bahala kay Rika, Aldrin. Aalis na muna kami para makapagpahinga rin na muna kayo ng maayos pagkatapos niyong kumain. Magpapakit na rin ako ng food para sa'yo, Aldrin. Bigkas ni Lola. Habang dahan-dahan naglalakad palabas ng kwarto, tanging-tango na lang ang naging tugon ko dahil abala na ako sa pagpapalamig ng porridge na ipapakain kay Rika. Kaya mo bang kumain na ikaw lang? Natanong ko pa sa kanya.
Actually, willing na willing akong pagsilbihan siya. Ngayong araw kaya lang baka maging feelingera na naman. Maganda na yung nagkakasundo kami sa mga bagay-bagay bago ako gagawa ng mga hakbang na hindi niya magugustuhan. Oo naman, kaya ko. Hindi naman ako inutil para kahit ng pagkain na hindi ko kaya. Nakalabi niyang bigkas. Kahit na masama ang pakiramdam, ang galing niya pa rin sumagot-sagot. Paano kaya kung halikan ko ulit siya? Babait kaya siya? Pababain niya kaya ang pride niya? Here is your spoon. Ingat ka. Medyo mainit pa itong porridge pero kayang-kaya mo naman siguro. Bigkas ko sa kanya sabay abot ng kutsara. Wala akong balak patulan ng pagsusungit niya dahil nga may sakit siya. Kagad niya naman tinanggap ang spoon pero napansin ko nanginginig ang kamay niya. Hindi ko tuloy napigilan ang mapailing at amuse siyang tinitigan. Kapag hindi kaya, huwag kasing ipilit. Kunwaring nainis kong bigkas. Napansin kong napairap naman siya sa akin. Pigil ko tuloy ang mapangiti. Ewan ko ba, kahit na nagsusungit siya, ang cute niya pa rin. Si Rika lang yatang nakakagawa nito sa akin eh. Muli kong inagaw sa kamay niya ang kutsara at hinalo ang porridge sa bowl. Sumandok ako ng konti gamit ang kutsara at nilapit sa bibig niya. Say buka ang bibig Rika. Dahil kung hindi ka magiging cooperative, hahalikan na talaga kita dyan. Magiging cooperative ka kung susubuan kita dahil hindi lang ikaw ang gutom. Nananakot kong bigkas sa kanya, kaagad na nanlaki ang mga mata nito. Kasabay ng pagnganga niya, iiling-iling ko naman siyang sinubuan. Kailangan pantakutin para maging cooperative eh. Bakit ang sama ng lasa? Pagkatapos niyang lunukin ang unang sinubo ko sa kanya, reklamo kaagad ang narinig ko mula sa kanya. Wala sa sariling napatitig ako sa porridge at sumandok ng konti tinikman. Plain ang lasa, as in walang ibang nalalasahan, kundi parang sinabawan lang na bigas na nilagyan lang yata ng konting asin. Kaya pala nagrereklamo kaagad eh. Wala naman kasing talagang lasa. Tiisin mo na lang, ganito talagang lasa nito. Don't worry, kapag magaling ka na, kahit na nung pagkain na i-request mo ako mismong gagawa ng paraan para maibigay sa'yo. Nakangiti kong bigkas. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ako pero kaagad ko napansin ang tipid ng ngiti na gumuhit sa labi niya para tuloy biglang napalundag ang puso ko sa tuwa.